pinihit ko pa gitna ito mga kapatid, mas lalong naging advance, napakalayo. So mali, hugutin ko itong distributor, adjust tayo ng isang ngipin. Mali yung pagkabit ng distributor. So kanina nakaturo tayo sa 1 ha, ngayon ituturo ko sa 2. So pagkapasok mo nyan, yan, sa logo siya magturo dapat. Ito logo. Tapos pag lubusan mo nang ipasok yan, dapat sa 2. Yun. Yan mga kaibigan, oh, sa 2 yan. Ayan mga kaibigan, ang problema nito, pag nagpreno, minor, namamatay. Walang minor sa madaling salita. Walang idle. So suspetsa agad ko is idle solenoid. Nung binuksan ko idle solenoid ng carburetor, yan ang wala. Wala yung o-ring. So bumili kami ng bago. Yan, may o-ring. Yan ang kailangan. Kahit gumagana yung idle solenoid mo, wala yung o-ring, walang kwenta. Tapos bumili kami ng bago. So ikakabit ko na lang doon sa carburetor na may idle, meron siyang o-ring ha. Ayan, tapos itono natin after that. Yun lang ang problema kasi nito, kumakadyot-kadyot, walang idle, magpreno, magminor ka lang, namamatay. Okay naman yung hydrovac. So tingnan natin kung anong mga gagawin pa natin ay maliban sa idle solenoid. Kakabit lang natin. Idle na siya. Ayan, may idle na siya mga kaibigan. Hindi ko lang naiparinig sa inyo na palyado kanina. Kasi hindi talaga umanda dahil nagpalit din kami ng starter, nagtulak-tulak pa kami. Yan o. Pinalitan ko yung starter, di ko na sinali sa video. Ayan, namatay siya kasi tingnan nyo. May naka-stack na gas pa yung kanina, yung pinanglinis ko kasi. Sige sir, paandarin nyo ulit. Yan. Magtutono tayo ngayon sa ating carburetor at saka sa timing. Kasi wala sa timing talaga eh. Ayan mga kapatid, itong carburetor niya gagalawin ko. Wala sa tono. So may gaganda pa ito. Luluwagan ko lang. Air and fuel mixture screw. Luluwagan ko kasi rich yan. Ayan o. Habang ako'y nagpapaluwag, tumataas pa yung idle niya. Wala sa tono yung carburetor. Ayan o, tumaas pa yung idle niya. Babaan natin. Carburetor pa lang ang ginagalaw ko mga kapatid. Babaan ko lang. Masyadong mataas eh. Gumana na yung idle eh. Meron na siyang idle mga kapatid. So kahit nakakabit yung idle solenoid nyo, kung yan naman ay walang o-ring, walang kwenta. So okay na yung carburetor, mataas yung idle kasi nakita ko doon oh, distributor niya advance. Wala sa timing yung distributor. Tapos ported lang yung gumagana sa vacuum advancer. Nakakonect naman siya dito sa baba. Manifold yan eh, ported yan dapat. Pero walang higop. Check natin. Rev nyo nga sir. I-rev nyo lang. Pabigla, pabigla. Sige, sige. Okay. Ayan, walang reading dito sa ilalim. So maghahanap tayo. Maghahanap ako ng ported. Kasi pang ported ito mga kapatid.
Isang vacuum advancer pang ported yan. So carburetor pa lang yung medyo tinono natin ng konti. Hindi pa tayo naggalaw sa distributor. Ayan mga kapatid, naghahanap tayo ng vacuum na gagana kapag nag-rev tayo. So may nakita ko isa, ito. Ayan. Ito yun mga kaibigan. So kukunik ko yan. Tapos tingnan nyo dito sa ano, reading. May reading yan pag nag-rev tayo. Yan o. Yan. Yan yung ano, para matanggal yung natal. Yung nabibilaukan pag nag ano tayo, revolusyon. So yan yung gagamitin ko para sa ported. Ayan, saka natin i-connect dito. Kaya lang bitin. Ayun, bitin lang. Pakiano nyo nga, tanggal nyo nga. Ayan mga kapatid, advance yung timing niya, nasa 45. Grabe, ang advance mga kaibigan. Mga kaibigan, sa ngayon, ang timing nito ay nasa 40 mga kapatid. Yun o, yung puti na yun. Malayo yan, nasa 40 yan. Approximately 40 degrees. Ngayon, pagka pinihit ko pa gitna ito mga kapatid, mas lalong naging advance. Napakalayo. So mali. Hugutin ko itong distributor, adjust tayo ng isang ngipin. Mali yung pagkabit ng distributor. So maling mali yung kabit. So panoorin nyo na ang gagawin ko, no. Adjust ako na isang ngipin. Sa mga nagtatanong dyan, maraming tanong ito eh. Kasi kahit anong pihit, advance pa rin o kaya delay pa rin. Adjust kayo dito ng isang ngipin. Mga kapatid, ang gagawin ko, i-top dead center ko muna yung piston number 1. Gawin ko itong kasi mali yung pasok ng ngipin. So hugutin ko yung distributor. Ito panibagong tutorial ito sa mga hindi pa rin nakakakuha ng pagbalik at hugot ng ating distributor. Top dead center ko muna siya. Dito sa pulley ako magbe-base kasi mali dyan. Dapat yan nakaturo sa spark plug number 2 pero mali kasi dyan eh. Kaya dito muna ako sa pulley. Nagmark kasi ako dito, yan. Nakatapat na siya sa 0 mga kapatid. Ito nakatapat na yan sa 0. Basta nakatapat na yung pulley sa 0, yung timing mark. Tapos itong yung ating rotor dapat nakaturo yan dito sa 2. So umadvance siya ng isang ngipin. Yan o, malayo yan o. Sa 1 siya itinuro. Mali yan. Sa 2, spark plug number 2 ka dapat magturo. Mali yung sinasabi ng iba na magturo sa spark plug number 1. Mali po yun mga kaibigan ha. Maling-mali yan. Dapat spark plug number 2 ka magturo. Pero pag tinignan mo sa distributor cap yan, pag sa 2 ka nakaturo, tandaan nyo 2 yan. Sa distributor cap, sa high tension number 1 siya nagturo dito. So kung 1 ang basehan ninyo, dapat sa distributor cap doon nakaturo sa 1. Yan o, papuntang 1 yan o. Diyan. Pero kung tinanggal mo yung distributor cap, nagturo na sa 2. Ganun lang yan. Ganun ang logic niyan mga kaibigan. Mali yung ginawa o, sa 1 diniretso. Advance ng isang ngipin. Advance ng isang ngipin yan mga kaibigan. So dali lang naman yan. Hugutin ko lang yan. Ito yung sinasabi nyo sir na ano, itong oil seal na ito. Ayan. Napapalitan niya. Ayan, ibabalik ko na siya ha. So kanina nakaturo tayo sa 1 ha. Ngayon ituturo ko sa 2.
So pagkapasok mo niyan, yan sa logo siya magturo dapat. Ito logo. Tapos pag lubusan mo nang ipasok yan, dapat sa 2. Yun. Yan mga kaibigan, oh, sa 2 yan. Yun. Nakaturo niya sa 2. So inayos natin, nasobrahan ng 1 gear eh, kaya napaka-advance. Ay babalik na natin ito. Tandaan nyo ha, nagturo sa 2, pagdating sa cap, nagturo na sa 1. So, ganyan lang yun ha. Huwag kayong magkamali dyan. Pero yung pulley nyo, dapat naka 0 yan ha. Pag hindi nyo na i-0 yan eh, mali lang din. Yan, igitla lang muna natin. Advance natin ng konti. Isa pa, andar nyo po. Teka lang sir. Okay. Ayan. Naitama na natin. So ang timing niya sa ngayon mga kapatid ay nasa -5. So mag-advance tayo. Siyempre, itatama natin yan. Itatama ko yan. O diba, gumanda na yung under niya. Yan. Nag-advance tayo ng konti. Check natin. Yun. So far 8 degrees before top dead center. So 8 degrees na ako. Kaya lang wala dito, hindi gumit na. So case to case basis naman ito, hindi mo dapat yan din ang basehan lang eh. So 8 degrees yan kasi contact point. Nag-advance pa nga. Ayun, naging 15 delay ko. May ganun pagkakataon eh, pag nagigpit ka, nag-advance. Delay tayo ng konti. Higpit. Yun, 8 degrees before top dead center yan. Okay na. Okay na yung timing mga kaibigan. Na-correct ko na yung position ng distributor. Ayan, na-correct na yung timing. Pag ni-rev natin, nag-advance na. Hinikpitan ko na rin yung ating distributor. Ayan mga kaibigan. Okay na yung idle ng sasakyan ng owner. Gumanda na rin yung hatak niya. Siyempre, hindi na ako makadyot-kadyot. May minimal lang nakadyot. Lalo pagka hindi mo na timing yung clutch. Yun lang naman. Tapos may kunting-kunti. Ano naman na yan, tolerable. Pero sa ngayon, talagang iba na. Ayan. Si sir na makakapagsabi kung anong Bago. anong resulta ng ginawa namin. 100%. Wala lang umiba. Gumastos lang siya doon sa starter talaga. Kasi wala. Ito, patay na. Oh, tinest drive ko rin kanina. Hindi na ako nakapag-video mga kaibigan nung tinest drive ko na hindi pa matino. Kahit ako hirap na hirap. Pag nag-minor ka, kailangan mabilis yung paa mo dahil preno at saka silinyador. Pag nag-clutch ka, namamatay eh. Idle solenoid, yun ang sira nito kanina. Gumagana, pumipitik, pero walang o-ring sa dulo. Naipakita ko naman sa inyo kanina. Dapat meron yung o-ring para ma-shot niya talaga yung gasolina. Kasi pag wala yung o-ring,
hindi niya magawa yung trabaho ng idle solenoid. Kailangan namin bumili ng bago kasi pag surplus lang din, kadalasan wasak yung o-ring. So yun lang naman, thank you for watching. I hope you learned something, lalo doon sa mali na kabit ng distributor mga kaibigan. Wag na wag kayong, pag nagkabit kayo, wag dapat nakaturo sa spark plug number 1, dapat sa number 2. Pero sa high tension wires, technically speaking, sa 1 naman talaga yun eh. Kaya lang, pinadali lang natin, dapat nakatutok sa number 2. Sana na-gets nyo yun. Thank you for watching.